Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1101. Qinghai. Si Xiaoyan, na lumitaw sa harap ng paningin ni Protector Wu, ay may mukha na puno ng matinding bangis. May ilang bakas ng dugo sa sulok ng kanyang bibig, at ang kanyang mga damit ay punit-punit. Sa isang sulyap, medyo miserable siya. Maliwanag, ang sweeping firestorm kanina ay nagdulot sa kanya ng ilang mga pinsala. Siyempre, ang maliliit na pinsalang ito ay hindi karapat-dapat na banggitin pa kung ikukumpara sila sa grupo ni Tianxi. Naninigas ang katawan ni Protector Wu sa mukha ng siksik na boses na iyon. Lalong pumuti ang kanyang ekspresyon. Kitang-kita niya ang mabangis na puwersang namumuo sa kamay sa kanyang leeg. Kung tumaas ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Xiaoyan, malamang na si Protector Wu ay agad na mamatay sa kanyang mga kamay. Pinunasan ng kaliwang kamay ni Xiaoyan ang bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Walang kahit kititing na emosyon ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Protector Wu. Ang Protector Wu na ito mula sa Hall of Souls ay nagpakita ng matinding lakas sa Misty Cloud Mountain sa Jiama Empire noon at nakuha pa niya si Yao Lao sa harap ng mga mata ni Xiaoyan. Ilang taon pagkatapos ng insidenteng iyon, sa wakas ay nahulog na siya sa mga kamay ni Xiaoyan sa pinakamahirap na kalagayan. Noon, naisip mo ba na mapupunta ka sa ganitong sitwasyon ngayon? Ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig at ngumiti. Gayunpaman, ang ngiti ay mapanganib. Ang kanyang malambot na boses ay nagdulot ng lamig sa puso ni Protector Wu. Kung papatayin mo ako, tiyak na pahihirapan ka ng Hall of Souls na mabuhay sa rehiyon ng Central Plains. Dapat mong malinaw na malaman na ang Hall of Souls ko ay hindi ang Ice River Valley. Pilit na tiniis ni Protector Wu ang lamig sa loob ng kanyang puso. Pinatigas niya ang kanyang bibig at pinagbantaan siya sa malalim na boses. Napatingin ang mga mata ni Xiaoyan bago siya walang pakialam na tumawa. Isang pagkabalisa ang biglang bumangon sa puso ni Protector Wu nang marinig niya ang halakhak na ito. Bago siya makapagpumiglas, isang mainit at hindi nakikitang apoy ang lumabas sa palad ni Xiaoyan at mabilis na pumulupot sa kanya. Ang di nakikitang apoy ay nakipag-ugnayan lamang sa katawan ni Protector Wu nang bigla siyang nagbuga ng isang matalim, malungkot na tili. Ang espesyal na epekto ng pagsunog ng kaluluwa ng Fallen Heart Flame ay masakit bilang pagpapahirap sa kasalukuyang Protector Wu, na wala ng proteksyon ng misteryosong itim na fog na iyon. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ang isang malungkot na matalim na tili. Pagkatapos nito, kumalat ito sa buong Ye City. Tahimik na lumunok ng laway ang hindi mabilang na bilang ng mga tao. Kumilos si Xiaoyan na parang hindi niya narinig ang malungkot na tili ni Protector Wu. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang pakialam habang nakatingin kay Protector Wu, na nagiging tamad sa loob ng apoy. Pinitik niya lamang ang kanyang daliri nang ang kaluluwa ni Protector Wu ay malapit ng kumalat at sinipsip ang apoy sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang ulo ni Protector Wu ay nakalaylay. Napakahina ng kanyang aura. Ang mga alon ng nagninangas na sakit na ibinubuga mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa ay naging sanhi ng hindi sinasadyang pagkibot ng kanyang katawan. Sobrang sakit ba? Tiningnan ni Xiaoyan ang sobrang pagod na si Protector Wu. Ang kanyang kamay, na pumulupot sa leeg ni Protector Wu, ay nagpalakas ng lakas nito. Isang mabangis na ekspresyon ang muling sumilay sa kanyang batang mukha. Ang kapital na dinanas ng guro sa Hall of Souls ay malamang na 10,000 beses na mas malaki kaysa rito. Kaya't tama lamang na ang iyong kaluluwa ay ganap na nakakalat. Nanginginig ang katawan ni Protector Wu. Pagkatapos nitong sunugin ng Fallen Heart Flame, wala na siyang natitirang lakas para magsalita. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit walang boses na lumabas. Kung ilalarawan ng isa ang kanyang kasalukuyang damdamin, ito ay isang uri ng panghihinayang. Ang ganitong uri ng panghihinayang ay hindi dahil nahuli niya si Yao Chen. Sa halip, ang panghihinayang ay dahil hindi niya pinatay si Xiaoyan ng isang sampal noon. Ang Xiaoyan noong panahong iyon ay parang langgam lang sa kanyang mga mata. Isang sampal at madali na lang niyang kitilin ang kanyang buhay. Gayunpaman, walang gamot para sa panghihinayang sa mundong ito. Ito ay dahil sa lahat ng mga kadahilanan noon na nagresulta sa kasalukuyang sitwasyon. Clap clap. Isang malinaw na pagpalakpak ang biglang umalangaw mula sa langit.
Sinundan ng mga mata ni Xiaoyan ang tunog at sumulyap, tanging ang nakangiting si Tian Wuzunzi at ang madilim na mukha na si Tian Shuangzi sa kanyang tapat. Ito ay hindi inaasahan. Kahit ang matandang ito ay nagkamali sa pagkalkula sa pagkakataong ito. Dahan-daang nagsalita si Tian Shuangzi. Malungkot ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Xiaoyan. Napatingin si Xiaoyan kay Tian Shuangzi. Magsasalita pa lang sana siya nang kumawala sa katawan niya ang mga alon ng pagod. Alam niya sa kanyang puso na ang Skyfire 3 Mysterious Flame ay umabot na sa limitasyon ng oras. Mabilis na uminom si Xiaoyan ng ilang medicinal pill, na nakabawi kay Dao Qi, mula sa kanyang storage ring at pinasok ang mga ito sa kanyang bibig. Noon lang bumuti ng kaunti ang maputlang puti niyang mukha. Ang iyong kakayahan na talunin ang grupo ni Tian Shi sa pamamagitan ng pag-asa sa iyong 2-star Dao Zhang na lakas ay lumampas sa inaasahan ng matandang ito. Sa kasamaang palad, ang aking Ice River Valley ay hindi papayag sa anumang pagkakamali sa pagkakataong ito. Mahinang nagsalita si Tian Shuangzi. Nanliit ang mga mata ni Xiaoyan nang marinig ang kanyang mga sinabi. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan at ang Earth Demon Puppet sa di kalayuan ay sumugod na parang kidlat. Pagkatapos nito, pamwesto ito sa tabi niya. Sa sandaling ito, unti-unting humihina ang kalagayan ni Xiaoyan. Walang sinasabi kung paano bubuo ang mga bagay kung lilito ang isa pang malakas na kalaban. Hindi na kailangang gumamit ng mga salita para takutin ang nakababatang henerasyon. Hindi ka makakakilos ngayon. Nagtaas ng mata si Tian Wuzunje. Pagkatapos nito, sinulyapan niya si Xiaoyan at sinabing, dapat kang magpahinga muna. Ipaubaya mo sa akin ang taong ito. Bahagyang tumango si Xiaoyan nang marinig niya ito. Ang kanyang mga mata ay maingat na tumitig kay Tian Shuangzi. Ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay hindi angkop para ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Kung aatakihin siya ng matandang iyon, malamang na hindi na makatagal si Xiaoyan ng 5 palitan. Pahinga. Sa tingin mo ba ay maaaring basta-basta lang mahuli ang mga tao mula sa Hall of Souls ko? Isang walang malasakit na boses ang dahan-daang umalangaw-ngaw sa kalangitan na parang dumadagandong na dagandong ng tatalikod na si Xiaoyan at Otres, na naging sanhi ng hindi mabilang na bilang ng mga tao na nagulat. Matapos tumunog ang walang malasakit na boses na ito, makikita ng isang tao ang malamig na air barrier, na pumapalibot sa Ye-City, na nagsimulang tumunog. Kaagad, pilit na napunit ang malamig na hangin. Isang itim na fog ang bumungad sa lahat ng direksyon. Pagkatapos nito, nagtagal ito sa kalangitan sa harap ng hindi mabilang na bilang ng nabigla ang mga mata. Ang itim na fog ay lumundag bago ito dahan-dahang kumupas makalipas ang ilang sandali. 10 figure ang nahayag sa ilalim nito. Ang mga aura ng 10 figure na ito ay lubos na malakas, lalo na para sa figures sa lugar ng pinuno. Siya ay isang itim na damit, asul ang buhok, matanda. Walang kahit kaunting enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang buong lugar na ito ay nanginginig ng matindi nang lumitaw siya. Isang Dao Zun mula sa Hall of Souls. Ang mga alon ng kaguluhan ay biglang sumabog sa loob ng Ye-City nang lumitaw ang 10 figure. Napakaraming tao ang nagpakita ng mga mapurol na mukha. Ang Ye-City na ito ay matatawag na napakasigla ngayon. Ang mga dalubhasa na halos hindi makikita ay isa-isa nilang inilalantad ang kanilang mga sarili. Bigla ring nanigas ang katawan ni Xiaoyan nang lumitaw ang grupong ito. Agad na naging malungkot ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na ang mga tao mula sa Hall of Souls ay pupunta dito sa sandaling ito. Bahagyang nagbago rin ang ekspresyon ni Tian Wuzunzi sa sandaling ito. Mariin na tumitig ang kanyang mga mata sa asol na buhok at matandang lalaki. Maaaring hindi maramdaman ng ibang tao ang kanyang aura, ngunit malinaw na naramdaman niya ito. Ang lakas ng taong ito ay mas malaki pa kaysa kay Tian Shuangzi sa harapan. Malamang na naabot na niya ang lakas ng isang 2-star Dao Zun. Ngayon, lumalala ang sitwasyon. Kung ikukumpara sa mga ekspresyon ni Xiaoyan at Tian Wuzunzi, ang mukha ni Tian Shuangzi ay nagpakita ng isang ngiti sa sandaling ito. Sinulyapan niya ang ekspresyon ni Tian Wuzunzi at ang kanyang puso ay hindi sinasadyang nakaramdam ng kaunting kagalakan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa asol na buhok, matandang lalaki at tumawa.
Hihihi. Talagang si Qinghai Zunzi ito. Hindi inaasahan na ang problemang ito ay nakaalarma pa nga sa isang mahusay na taong tulad mo. Tian Shuangzi, matagal na mula noong huli tayong nagkita. Kumusta ka na? Ang asol na buhok, matandang lalaki, na tinawag na Qinghai, ay itinaas ang kanyang mga kamay kay Tian Shuangzi. Sinabi niya na may mahinang ngiti. Nakatanggap lang ako ng isang apurahang mensahe. Ang kagalang-galang na ito ay nagkataon na umaakay sa ilang tao upang magsagawa ng isang gawain. Nagmula ako sa pag-usisa pagkatapos kong matanggap ang mensahe. Honorable Elder Qinghai, mabilis na hulihin si Xiaoyan. Siya ay isang tao na personal na inutusan ng Hall Chief na hulihin. Si Protector Wu, na hinawakan sa kamay ni Xiaoyan, ay tila nagkaroon din ng katinoan bago siya mamatay matapos makita ang hitsura ni Qinghai. Isang paus at mahinang dagandong ang buong lakas na sumigaw mula sa kanyang lalamunan. Nanlamig ang mga mata ni Xiaoyan. Isang invisible na apoy ang lumabas at bumalot kay Protector Wu. Pagkatapos nito, naglabas siya ng isang bote ng jade mula sa kanyang storage ring at pinalamanan dito si Protector Wu ng kanyang malungkot na mga hiyawan. Pinunasan ng daliri ni Xiaoyan ang bibig ng bote at bumuo ng fire seal. Inihagis ni Xiaoyan ang bote ng jade sa kanyang storage ring. Nanlamig ang kanyang mga mata habang nakatingin sa grupo ni Qinghai sa di kalayuan. Bahagyang nanliit ang nalilitong mga mata ni Qinghai nang makitang tinatakan ni Xiaoyan si Protector Wu sa harap ng kanyang sariling mga mata. Bakas sa kanyang mga mata ang pagtataka habang nakatitig kay Xiaoyan at nagtanong. Ikaw ba si Xiaoyan? Hindi sumagot si Xiaoyan sa kanyang mga salita. Inilipat niya ang kanyang mga paa at inilipat ang kanyang sarili sa likod ng Earth Demon Puppet. Hihihi. Napaka hindi inaasahan. Naglakas loob kang magmayabang sa kabila ng pagiging target ng Hall of Souls. Ang tapang mong ito ay talagang hindi masama. Natawa si Qinghai nang makitang hindi sumagot si Xiaoyan. Umiling siya at medyo tamad na nagsalita. Bitawan mo ang taong iyon. Dapat ka ring pumunta sa Hall of Souls kasama ang kagalang-galang na ito. Lumubog ang mukha ni Tian Wu Zunzi nang marinig niya ang mga salita ni Qinghai. Akmang gagalaw ang kanyang katawan nang si Tian Shuangzi sa kanyang harapan ay sumunod malapit sa kanyang likuran. Nagpakita siya na parang anino ni Tian Wu Zunzi, sabay hawak sa likod niya. Mawala. Malungkot ang ekspresyon ni Tian Wu Zunzi habang siya ay malamig na sumisigaw. Hihihi. Hindi ako magsasawang gawin ito kung may kakayahan ka. Mahinang tumawa si Tian Shuangzi. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Qinghai Zunzi. Ang taong ito ay kasama rin ni Xiaoyan. Gayunpaman, maaari mo na lang siyang ipaubaya sa matandang ito. Maaari ka na lamang tumutok sa paghuli sa batang iyon. Ang malabo na mga mata ni Qinghai ay dumaan kay Tian Wu Zunzi. Bumungad sa kanila ang pagkagulat. Kaagad, tumanggo siya at tumawa. Kung ganoon, guguluhin kita. Darating ang kagalang-galang na ito at tutulungan ka pagkatapos mahuli si Xiaoyan. Nakangiting tumanggo si Tian Shuangzi. Tumingin siya kay Tian Wu Zunzi sa tapat niya, na malungkot ang mukha. Isang makapal na ngiti ang sumilay sa mga mata ni Tian Shuangzi. Inalis ni Qinghai ang kanyang mga mata mula kay Tian Wu Zunzi. Pagkatapos nito, dumudulas sila sa malamig na mukha ni Xiaoyan. Sa isang mahinang ngiti, marahan niyang idiniin ang kanyang paa sa walang laman na hangin at ang espasyo sa kanyang harapan ay mabilis na nabaliw. Ang pagkilos na ito ni Qinghai ay naging sanhi ng bahagyang pagbabago ng ekspresyon ni Xiaoyan. Mabilis na umatras ang kanyang katawan. Gayunpaman, isang nakatutuwang ekspresyon ang bumungad sa kanyang mga mata habang ang kanyang katawan ay mabilis na umaatres. Napaatras lang ang katawan ni Xiaoyan nang madistort ang espasyo sa harapan niya. Kaagad, lumitaw ang katawan ni Qinghai Zunzi. Isang nangungunot na kamay ang nakakuyom at ang espasyo sa paligid ng Xiaoyan ay agad na tumigas, na ikinulong si Xiaoyan sa lugar. Ang solidified space na ito ay isang bagay na natural na matatakasan ni Xiaoyan sakaling siya ay nasa kanyang pinakamataas na kalagayan. Gayunpaman, pagkatapos gamitin ang Skyfire 3 Mysterious Change ay nasa pinakamahina niyang sandali. Paano siya makakatakas? Munting tao,
Walang sino mang tao ang gusto ng Hall of Soul ko na hindi makukuha. Nakangiti ang mukha ni Qinghai habang dahan-dahan siyang humakbang sa walang laman na hangin. Naglakad siya patungo kay Xiaoyan. Pagkatapos noon, huminto siya sa harap ni Xiaoyan. Iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang tuktok ng ulo ni Xiaoyan. Ang nakakabaliw na ekspresyon sa mga mata ni Xiaoyan ay lalong tumindi habang pinagmamasdan ang kamay na papalapit. Ang ilang uri ng heavenly flame sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang mabilis na sumanib. Nang malapit nang maabot ng kamay ni Qinghai ang tuktok ng ulo ni Xiaoyan, ang nakapalibot na solidong espasyo ay biglang nabasag. Ang isang mas malakas na spatial na lakas ay kumalat na may bilis na parang kidlat. Maging ang katawan ni Qinghai ay nagpakita ng ilang senyales ng catamaran sa sandaling ito. Ang espasyo ay tumigas bilang isang matikas, puting nakadamit na figure na dahan-daang lumitaw sa harap ni Xiaoyan sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga mata. Isang boses na nakakapanghina ng buto ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Subukan mong saktan siya at mamamatay ka. Battle Through the Heavens. Kabanata 11:02. Cold Ice Throne. Ang ngiti sa mukha ni Qinghai, na napuno ng catamaran, ay biglang nagbago sa sandaling lumitaw ang maceland, matikas, nakasuot ng puting figure. Binawi niya ang kanyang kamay sa paraang parang kidlat. Nanginginig ang kanyang katawan. Nakatakas siya mula sa matigas na espasyo sa paligid niya. Pagkatapos nito, mabilis siyang umatras. Sino ka? Naglakas loob kang makialam sa mga usapin ng Hall of Souls ko. Isang galit na sigaw ang lumabas sa bibig ni Qinghai habang siya ay umatras. Ang baluktot na espasyo ay dahan-daang naging kalmado sa harap ng hindi mabilang na mga tingin. Malinaw na lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat ang puting damit na iyon. Nakasuot ng puting damit ang ginang. Nakatingin siya sa malayo, nagpalabas siya ng napakaliit na kilos. Ang kanyang puting nyebe, mahabang buhok ay bumagsak sa kanyang magandang puwitan. Isang banayad na simoy ng hangin ang umihip at ang kanyang puting nyebe na buhok ay naanod sa hangin, lumilitaw na matikas at kaakit-akit. Dahil sa kanyang posisyon, hindi makita ng maraming tao ang eksaktong hitsura ng babaeng ito. Gayunpaman, mula sa kanyang feet, pinong baywang, masasabi ng isa na siya ay isang bihirang kagandahan. Natural na hindi mahahanap ni Xiaoyan na banyaga ang figure na ito. Sino pa kaya ang taong ito maliban sa Little Fairy Doctor? Nagtagumpay ka ba? Natigilan si Xiaoyan habang nakatingin sa Little Fairy Doctor, na nagpakita sa tamang oras. Sa wakas, nagtanong siya dahil sa pagtataka. Ibinaling ng Little Fairy Doctor ang kanyang ulo. Ipinakita niya ang kanyang magandang ngiti habang ang kanyang magagandang mata ay nakatingin kay Xiaoyan. Bahagya siyang tumango at pinulupot ang kanyang mga labi sa isang kaakit-akit na arko. Pagkatapos nito, biglang napansin ng kanyang mga mata ang natitirang bakas ng dugo na nananatili pa rin sa sulok ng bibig ni Xiaoyan. Kaagad, nadagdagan ang lamig sa kanyang arko. Siya ay mahinang nagtanong. Siya ba ang nanakit sa iyo? Relax. Ang nanakit sa akin ay dumaranas ng pinsala na 10 beses na mas malubha kaysa sa akin. Napangiti si Xiaoyan. Maingat na pinalaki ng kanyang mga mata ang Little Fairy Doctor sa kanyang harapan, at nalaman niyang hindi na niya makita ang eksaktong lakas ng kabilang partido. Sa sandaling ito, ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ng Little Fairy Doctor ay parang isang hindi maarak, tahimik na lawa na hindi nagpapahintulot sa isa na makita ang ilalim nito. Ang lakas mo. Nasira mo ang klase ng Daozun. Ang boses ni Xiaoyan ay naglalaman ng saya na hindi niya maitago. Bahagyang ngumiti at tumango ang Little Fairy Doctor. Kasalukuyan siyang hindi maihahambing na mabuti. Ang woeful poison body, na gumugulo sa kanya sa loob ng maraming taon, ay nahulog sa ilalim ng kanyang kontrol noong nabuo ang Poison Dan. Mula ngayon, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa hindi sinasadyang pagsabog ng kanyang lason na katawan at nagdulot ng kamatayan. Ang nakalulungkot na katawan ng lason ay hindi na magiging isang tibak na may 2 talam. Sa halip, ito ay naging isang matalas na sandata na siya lamang ang nakakakontrol. Kasabwat mo rin si Xiaoyan. Bumaba ang ekspresyon ni Qinghai habang sumisigaw siya sa malamig na boses matapos makita si Xiaoyan na masayang nakikipag-usap sa Little Fairy Doctor.
Sa wakas ay dahan-daang ibinaling ng Little Fairy Doctor ang kanyang ulo matapos marinig ang sigaw ni Qinghai. Damapo sa kanya ang magagandang mata nito. Pagkatapos noon, bahagya siyang tumanggo. Ang bagay na ito ay isang sama ng loob sa aking Hall of Souls at Xiaoyan. Mangyaring mag-isip ng 2 beses bago lumahok. Kung hindi, maaari kang makasakit ng paksayon na hindi mo kayang saktan para sa panandaliang pakinabang lamang. Si Qinghai ay same time na sumigaw. Isang galit na ekspresyon ang bumungad sa mga mata ni Qinghai nang makita niya ang sitwasyong ito. Mula sa paraan na pinatibay ng kabilang partido ang espasyo gamit ang kanyang mga kamay, malamang na ang lakas ng kausap ay bahagyang mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, hindi niya masabi kung siya ay tumaas upang maging isang 3-star daw zone. Paano posible na napakaraming eksperto ang tumutulong sa brat na ito? 2 daw zone. Kahit ang Hall of Souls ko ay hindi ito basta-basta. Ang puso ni Qinghai ay medyo naalarma at hindi sigurado habang ang kanyang tingin ay tumama kay Xiaoyan sa likod ng Little Fairy Doctor. Nahirapan siyang isipin kung paano nakuha ni Xiaoyan ang 2 elite na Daozun para maging bodyguard niya, dahil ipinanganak siya sa gilid ng kontinente. Hall of Souls. Hindi ko pa ito narinig. Kahit na mayroon ako, hindi ito kasing halaga ng isang hibla ng kanyang buhok. Ngumiti lamang ang Little Fairy Doctor at sumagot sa harap ng banta ni Qinghai. Walang magawa si Xiaoyan nang marinig niya ito. Tila malapit nang tumalon si Qinghai. Ang mga salitang ito ay napakasakit. Gaya ng inaasahan, ang mga salita ng Little Fairy Doctor ay tumunog lamang nang ang ekspresyon ni Qinghai ay naging malungkot. Isang kulay asol na kinang ang kumikislap sa kanyang malaagila, nangunot na kamay. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya sa matinis na boses. Kung ganoon, hayaan ang kagalang-galang na sarili na ito na subukan kung mayroon kang kwalipikasyon na sabihin ang mga salitang ito. Ganda, pangunahan ang iba na hulihin ang brat na iyon. Ipaubaya mo ang taong ito sa akin para harapin. Matapos marinig ang sigaw ni Qinghai, ang iba pang 9 na eksperto mula sa Hall of Souls, na nakatayo sa kalangitan sa di kalayuan, ay agad na tumugon ng sabay-sabay. Dahan-dahan silang naghiwalay at nagsimulang palibutan si Xiaoyan habang papalapit sila sa kanya. Medyo malakas ang aura ng 9 na taong ito. Bagamat hindi sila may kukumpara kay Tianxi, ang pinuno, na tinawag na ganda, ay nagtataglay ng lakas ng 7 bituin na si Dao Zhang. Ang iba ay medyo mahina, ngunit sila rin ay mga pagirel na hindi maaaring maliitin. Kung si Xiaoyan ay nasa kanyang pinakamataas na kalagayan, magagawa pa rin niyang makipaglaban sa kanila. Gayunpaman, malamang na magiging mahirap ito sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Sinulyapan ng Little Fairy Doctor ang kanyang paligid. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig at isang kulay abong fog ang iniluwa. Kaagad, kumalat ito kasama ng hangin, na nagiging isang kumpol ng kulay abo na fog. Nagkataon, natakpan nito ang espasyo sa paligid ng Xiaoyan. Ang kulay abo na fog na ito ay hindi siksik at nakakakita ng mabuti sa pamamagitan nito. Kitang-kita ng mga nasa labas si Xiaoyan, na nasa loob nito. Gayunpaman, walang sinuman ang nangahas na sumulong dahil ang sinumang nakakaalam ng kanilang mga gamit ay maaaring sabihin na ang ordinaryong kulay abo na fog na ito ay naglalaman ng isang lubhang nakamamatay na lason. Ang 9 na grupo ng lalaki ni Ganda ay tumingin sa kulay abong fog. Pagkatapos nun, nagkaharap na sila. Maaari silang makasinghot ng isang uri ng mapanganib na pakiramdam sa loob ng fog. Ikaw. Isang lungkot ang bumungad sa mga mata ni Ganda. Nabaling ang tingin niya sa kasama. Itinuro niya ang kanyang daliri at nagutos na may malalim na boses. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng isang lalaking nakasuot ng itim nang marinig ito. Gayunpaman, sa ilalim ng madilim at seryosong mukha ni Ganda, maaari lamang niyang igiit ang kanyang mga ngipin at ipatawag ang Daoqi sa loob ng kanyang katawan. Ang Daoqi ay nakapulupot sa kanyang katawan bago siya maingat na nakipag-ugnayan sa kulay abong fog. Sizzle. Sizzle. Ang Daoqi sa katawan ng lalaking nakaitim na nakadamit ay nakipag-ugnayan lamang sa kulay abong fog nang bigla itong nagbuga ng mainit na tunog. Isang kulay abo na kulay ang bumungad sa kanyang mukha na tila bilis ng kidlat. Matapos maramdaman ang pagbabagong ito,
ang lalaking nakaitim na iyon ay nagmamadaling umatras sa takot. Pagkatapos nito, umupo siya sa langit at inikat ang kanyang Daochi upang alisan ang lason. Nang makita ang eksenang ito, agad na nagbago ang ekspresyon ng grupo ni Ganda. Isang takot ang bumungad sa kanilang mga mata nang tumingin sila sa kulay abong fog na ito. Nang makitang walang magawa ang mga taong ito, ang Little Fairy Doctor sa wakas ay nagpakawala ng isang mahinang ngiti. Ang kanyang magagandang mata ay bumaling kay Qinghai sa kanyang harapan. Isang lamig ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang matandang ito ay nag-iisip na hulihin si Xiaoyan. Ito ay isang bagay na hindi niya pinapayagan. Iniisip ko rin na subukan kung gaano kalakas ang isang elite na Daozun. Ngayon, gagamitin kita para subukan ang aking lakas. Matamis na ngumiti ang Little Fairy Doctor. Marahan niyang kinuyam ang kanyang kamay at isang kulay abong aura ang bumalot sa kanyang mahahabang daliri. Maging ang nakapalibot na espasyo ay bumuo ng bahagyang ripple habang ang kulay abong Daochi ay umaagos sa paligid. Nanigas ang ekspresyon ni Qinghai nang makita niya ito. Agad na sumili ang kabangisan sa kanyang mga mata. Gumalaw ang kanyang katawan at nag-distort ang espasyo. Nanguna siyang humarap sa Little Fairy Doctor. Ang kanyang namungunot na kamay ay parang kuko ng agila habang nagdadala ito ng intense spatial ripple at humawak sa mahabang leeg ng Little Fairy Doctor. Ang Little Fairy Doctor ay matikas na inilipat ang kanyang mga paa at madaling naiwasan ang matalim na pag-atake ni Qinghai. Ang kulay abong Daochi na nananatili sa kanyang kamay ay biglang namamaga. Pagkatapos nito, ang kanyang mahahabang daliri ay dumaikit sa walang laman na kalangitan, at idiniin niya ang mga ito patungo sa katawan ni Qinghai sa bilis na parang kidlat. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Qinghai nang humarap siya sa kulay abong Daochi sa mga kamay ng Little Fairy Doctor. Malinaw niyang naramdaman ang panganib ng sumugod ang kulay abong Daochi na iyon. Bang! Isang kulay asol na liwanag ang bumalot sa kamao ni Qinghai. Pagkatapos nito, nagdulot ito ng nakakaalon na spatial na lakas habang ang kanyang kamao ay marahas na nabasag sa kamay ng Little Fairy Doctor. Katatapos lang magbanggaan ng dalawa nang bumukas ang isang maitim na spatial line sa kalangitan. Nanginginig ang magandang katawan ng Little Fairy Doctor habang si Qinghai ay umatras ng 2 hanggang 3 hakbang bago pinatatag ang kanyang katawan. Pinatatag ni Qinghai ang kanyang katawan. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay isang hindi pangkaraniwang pangit. Ang malawak at makapangyarihang Daochi sa loob ng kanyang katawan ay lumundag. Pagkatapos nito, nag-ipon ito sa kanyang palad. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng umuusok na tunog. 3 maliliit na haligi ng dugo ang bumaril sa kanyang palad. Isang mabahong dugo ang tumagos sa loob ng mga haligi ng dugo. Anong klaseng singaw ng lason ang nasa kamay ng babaeng ito? Ito ay nakakatakot. Isang gulat na ekspresyon ang bumungad sa mga mata ni Qinghai matapos piliting ilabas ang lason na sumalakay sa kanyang katawan. Iyon ang unang pagkakataon niyang makatagpo ng ganitong nakamamatay na lason. Ang Little Fairy Doctor ay hindi humabol matapos pilitin si Qinghai pabalik. Iginalaw niya ang kanyang katawan at nagpakita sa tabi ni Xiaoyan. Pagkatapos niyang sunduin ang kanyang kamay, hinailan niya ang lason na fog sa paligid niya. Kaagad, ang puwang sa tabi niya ay muling nasira. Lumitaw din ang figure ni Tian Wu Zunzi sa sandaling ito. Nasugatan si Xiaoyan. Mas marami na tayo at hindi dapat ituloy ang pagkakasalikop sa kanil dito. Umalis muna tayo bago magpasya kung ano ang susunod na gagawin. Si Tian Wu Zunzi ay nagsalita ng may malalim na boses pagkatapos lumitaw. Bahagyang tumango ang Little Fairy Doctor. Ang ganitong uri ng lugar ay talagang hindi angkop na manatili ng matagal. Sisirain ko ang malamig na air barrier na iyon. Dapat mong dalhin si Xiaoyan at umalis muna. Tumingin si Tian Wu Zunzi sa tumatagos na malamig na hangin sa kalangitan at nagsalita. Hindi na hinintay ni Tian Wu Zunzi ang sagot pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon. Kumikislap ang kanyang katawan at lumitaw siya sa ilalim ng malamig na fog barrier. Pagkatapos nito, marahas niyang ibinayo ang kanyang kamao. Bang! Ang suntok ay bumagsak sa malamig na fog at ang buong malamig na fog barrier ay nagsimulang manginig. Ang makapal at malamig na fog ay mabilis na nagiging thinner. Qinghai Zunzi,
atakehin mo. Huwag mo silang hayaang tumakas. Naunawaan din ni Tian Shuangzi ang intensyon ng grupo ni Xiaoyan matapos itong makita. Naging malamig ang ekspresyon niya. Ang kanilang Ice River Valley ay nagpatawag ng napakalaking hukbo na pumunta sa lugar na ito. Ano kaya ang mukha nila kung makatakas ang grupo ni Xiaoyan sa huli? Naunawaan ni Qinghai kung ano ang gagawin pagdating sa ganoong sitwasyon kahit na hindi ibinuka ni Tian Shuangzi ang kanyang bibig. Ang dalawa sa kanila ay kumikislap, nagiging maliwanag na anino habang sila ay walang awa na sumugod sa Tian Wuzunzi sa ibaba, na may dalang makapangyarihang special strengths. Shi. Ang dalawang figure ay nagmamadaling lumabas nang ang Little Fairy Doctor ay tumakas mula sa ilalim ni Tian Wuzunzi. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at kumalat ang isang kulay abong singaw ng lason. Dahil sa kanilang takot sa lakas ng lason na ito, parehong mabilis na napigilan ni Tian Shuangzi at Qinghai ang kanilang mga katawan. Si Tian Wuzunzi ay muling naghagis ng walang awa na suntok habang ang dalawang figure ay huminto. Matapos ihagis ang suntok na ito, ang malamig na air barrier na tumagos sa kalangitan sa wakas ay nagpakita ng isang lagusan. Isang kagalakan ang lumitaw sa mga mata ni Tian Wuzunzi nang makita niya ito. Hinailan niya si Xiaoyan palapit sa kanya habang sumisigaw siya sa Little Fairy Doctor na nasa likod niya. Tara na! Ang sigaw ni Tian Wuzunzi ay katunog pa lamang nang hawakan niya si Xiaoyan at nanguna sa pagtakbo sa lagusan, na lumitaw sa hadlang ng malamig na hangin. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay umusad pa lamang nang ang espasyo sa paligid ng malamig na air tunnel ay naging distorted. Ang mga makakapal na spatial ripple ay kumalat mula dito. Ito ay hindi inaasahan na ang Wolfel Poison Body ay makokontrol. Nagkamali ako ng kalkula. Isang buntong hininga ang pinakawalan mula sa magulong espasyo. Malabong lumitaw mula sa kalawakan ang isang trono ng yelo. May isang figurang nakasuot ng puting robe sa trono na dahan-dahang tumayo. Malamig na hangin ang bumalot sa kanilang paligid. Battle Through the Heavens. Kabanata 1103. Bing Zunzi. Ang malamig na hangin sa kalangitan ay biglang umabot sa pinakamataas nito nang dahan-dahang tumayo ang puting nakasuot na figure sa magulong espasyo. Mga snowflake na nakakalat mula sa langit. Sa loob ng maikling sandali, ang buong Ye City ay nasa ilalim ng dagat ng nyebe. Kung titingnan mula sa malayo, ito ay tila balot ng pilak, mukhang kakaibang kaakit-akit at malamig. Huminto sa sandaling ito ang mga forward charging body ng tatlong tao na grupo ni Xiaoyan. Kaagad, isang pakiramdam ng panganib ang bumangon mula sa kanilang mga puso. Gumalaw at umatras ang kanilang mga katawan na tila bilis ng kidlat. Habang mabilis na umatras silang tatlo, biglang bumuglas ang isang kaluskos mula sa loob ng distorted space. Kaagad, isang malabong itim na hagdan ng yelo ang dahan-daang pinalabas. Ang puting nakasuot na figure ay dahan-daang bumaba gamit ang black ice na hagdan na ito. Hindi mabilang na mga tingin ang agad na itinapon nang makita ng puting damit na ito ang kanyang sarili. Ang taong biglang sumulpot ay nakasuot ng puting damit. Siya ay may matangkad, at ang kanyang mukha ay mukhang bata pa. May kung anong kawalang interes ang lumabas sa pagitan ng kanyang mga kilay. Kahit na ganito ang kaso, napakahirap pa ring itago ang kanyang gwapong anyo. Gayunpaman, tila may ibinubog ang kilos na pambabae sa kanyang gwapong anyo. Bukod pa rito, may nakaguhit na maitim na bulaklak ng nyebe sa pagitan ng mga kilay ng misteryosong lalaking ito na nakasuot ng puting damit. Kapag ang mga mata ay tumingin dito, ang imaheng ito ay tila nagyelo kahit ang kaluluwa ng isa, na tila kakaiba. Inilagay ng lalaking nakasuot ng puti ang dalawang kamay sa likod niya. Nakatayo siya sa kulay itim na hagdan ng yelo bilang mga snowflake, na nakakalat pababa mula sa langit, umiikot at umiikot sa kanyang katawan. Ang mahihinang mga snowflake ay kasalukuyang nagtataglay ng lubhang nakakatakot na mapanirang lakas. Ito ang Valley Chief ng Ice River Valley Binghi. Langit, ang matandang demonyong ito ay talagang dumating mismo. Para sa isang Wolfel Poison Body, nagpatawag siya ng napakalaking puwersa. Hindi ba't medyo nakakatakot? Ang Ye City ay hindi nagkulang sa ilang mga tao na nagtataglay ng mahusay na kaalaman at karanasan. Kaya naman,
Maraming mga bulalas ang hindi sinasadyang umalangaw-ngaw nang makita nila ang lalaking nakasuot ng puting damit na nakatayo sa likuran niya sa langit. Ang lahat sa loob ng Yeklan ay naging mapurol sa sandaling ito. Ang ekspresyon ni Zinlan ay napakaputi. Bahagyang umindayog ang kanyang katawan. Ang Valley Chief ng Ice River Valley. Ang dakilang pangalan ng ekspertong ito ay kilala ng halos lahat sa gitnang rehiyon. Karaniwang bihirang makakita ng gayong eksperto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, personal na lumitaw ang maalamat na figurang ito dahil sa grupo ni Xiaoyan. Pagbati sa Valley Chief. Nakita ni Tian Shuangzi sa langit ang puting damit na ito, na biglang lumitaw. Baka sa mukha niya ang kagalakan ng magalang niyang batiin siya. Nasaan si Tian Shi? Dahan-daang damilat ang mga mata ng lalaking nakaputing damit sa paligid niya bago siya biglang nagtanong. Inihayag ni Tian Shuangzi ang isang nahihiyang mukha nang marinig niya ito. Itinuro niya ang isang malaking hukay sa loob ng Ye City. Isang walang malay at malubhang na sugatan na si Tian Shi ang nakahiga dito. Sinundan ng mga mata ng lalaking nakasuot ng puting damit ang direksyon ng daliri ni Tian Shuangzi. Tumingin siya saglit bago bahagyang tumango. Ang mga snowflake sa paligid niya ay biglang nagsimulang umikot ng mas mabilis. Hihihi. Hindi inaasahan na maging si Valley Chief Bing ay personal na nasangkot. Si Qinghai sa gilid ay ikinulong din ang kanyang mga kamay sa lalaking nakasuot ng puting damit. Bagamat isa rin siyang elite na Daozun, alam ni Qinghai na medyo malaki ang agwat sa pagitan niya at ng Valley Chief na ito mula sa Ice River Valley. Ang agwat sa pagitan ng bawat bituin sa loob ng klase ng Daozun ay malayo sa maiisip ng isang ordinaryong tao. Ito ay isang uri ng lubhang nakapirming hierarchical system. Medyo mahirap para sa isang tao sa klase ng Daozun na hamanin ang isa pa sa mas mataas na antas. Bukod dito, itong Ice River Valley's Valley Chief ay mas kilala sa Central Plains ng mas matagal kaysa sa Qinghai. Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay tumango lamang sa mukha ng nakakuyom na mga kamay ni Qinghai. Hindi nagpakita ng anumang senyales ng galit si Qinghai dahil dito. Ngumiti siya, walang pakialam. Valley Chief Bing, ang taong iyon na tinatawag na Xiaoyan ay isang taong personal na hiningi ng Hall Chief. Mangyaring bigyan ang aking Hall of Souls ng ilang mukha pagkatapos mong mahuli sila at ibigay siya sa akin. Sumilay ang pagkagulat sa mga mata ni Bing Zunzi nang marinig niya ang mga salita ni Qinghai. Ang kanyang mga mata ay tumitimbang kay Xiaoyan na may kaunting interes. Ang taong ito ay personal na hiniling ng Hall Chief ng Hall of Souls. Ang kislap ay kumislap sa mga mata ni Bing Zunzi. Gayunpaman, ilang sandali pa, binawi niya ang pag-iisip na subukang hulihin ang taong ito kasama ang kanyang target. Nakita na niya ang taong iyon mula sa Hall of Souls noon. Talagang nakakatakot siya. Hindi na kailangang makipag-away sa taong iyon nang dahil lang sa batang ito. Iyan ay talagang hindi magiging sulit. Kahit siya ay medyo natatakot sa misteryosong nilalang na ito na kilala bilang Hall of Souls. Nais ko lamang ang Woeful Poison Body. Unti-unting umikot ang mga mata ni Bing Zunzi. Ilang sandali pa, huminto sila sa Little Fairy Doctor. Ang magkabilang mata niya ay nagbuga ng napakabihirang init. Ang tatlong tao na grupo ni Xiaoyan ay nagsama-sama sa sandaling lumitaw si Bing Zunzi. Seryoso ang kanilang mga mata habang pinag-aaralan siya. Talagang nakakatakot ang lakas ng lalaking ito. Malamang na hindi siya mas mahina kaysa kay Tang Xin mula sa Burning Flame Valley. Kung makipagpalitan tayo ng suntok sa kanya, malamang na kahit ang kasalukuyang Little Fairy Doctor ay hindi magiging katapat niya. Mabilis na kumislap ang mga mata ni Xiaoyan. Ang sitwasyong ito ay tiyak na isang mapanganib. Kung hindi nila ito niresolba ng maayos, malamang na itong Ye City ang talagang magiging lugar ng kawalan ng pag-asa ni Xiaoyan. Ang ilan sa mga Daoqi sa aking katawan ay naka-recover na. Kung talagang matatapos tayo sa kritikal na huling sandali, gagamitin ko ang panghuling Extermination Lotus Flame kahit na kailangan kong gawin ito ng pilit. Kung hindi, malamang na lahat tayo ay mahihirapang makatakas mula sa sakunan na ito. Mabilis na kumislap ang mga mata ni Xiaoyan. Ang iba't ibang ideya ng pagtakas ay patuloy na kumikislap sa kanyang puso. Xiaoyan, pipigilan ko sila pagkatapos nito.
Ikaw at ang matandang Ginoong Yao ay dapat maghanap ng pagkakataon para makatakas. Isang medyo malamig na kamay ang marahang humawak kay Xiaoyan habang ang kanyang mga iniisip ay mabilis na umiikot. Sabay mababang bulong. Bahagyang kumunot ang kilay ni Xiaoyan. Tila naramdaman din ng Little Fairy Doctor na ang Bing Zunzi na ito ay mahirap pakitunguhan. Malamang na hindi ito magiging madali kahit na gusto na nating umalis. Ang kabilang panig ay nagtataglay ng 3 dawzun. At saka, nariyan si Bing Zunzi na hindi natin nakikita. Malumanay na bamantong hininga si Tian Wu Zunzi. Sa wakas ay naramdaman na niya ang kalubhaan ng sitwasyon. Hindi kita sasaktan kung aalis ka kasama ko. Tila hindi narinig ni Bing Zunzi ang pag-uusap ng grupo ni Xiaoyan. Ang kanyang titig ay naglalaman ng nagninangas na init habang nakatitig sa Little Fairy Doctor. Ang kanyang boses ay naging kakaiba rin. Sa iyong panaginip, malamig ang lamig ng mukha ng Little Fairy Doctor. Isang kulay abo na daloy ang nagtagal sa kanyang kamay. May nakamamatay na aura na tumatagos sa paligid. Ito ay Woeful Poison Vapor. Gayunpaman, ang Woeful Poison Vapor na ito ay kasalukuyang naging pinakamatulas na sandata sa arsenal ng Little Fairy Doctor. Kakalabas lang ng Woeful Poison Vapor ng ito ay mabilis na naipon at naging lason na palaso. Naglabas ito ng swoosh sound. Ang espasyo sa harap nito ay naging baluktot, at ito ay nawala. Nasira din ang espasyo sa harap ni Bing Zunzi. Ang lasong palaso ay bumaril mula rito, tina-target ang kanyang puso. Ngumiti lang si Bing Zunzi sa harap ng lasong palaso na tumama. Bahagyang nakasandal ang ulo niya at napasinghap gamit ang bibig. Isang suction force ang ibinuga at sinipsip niya ang Woeful Poison Vapor sa kanyang katawan. Isang kulay abong aura ang bumungad sa mukha ni Bing Zunzi nang pumasok sa kanyang katawan ang nakaaawang poison vapor. Ilang sandali pa, nawala ang kulay abong ito. Ang hindi pangkaraniwang pagkinang sa kanyang mga mata ay naging mas siksik. Ito ang pinakadalisay na nakakahawang lason na singaw. Lubhang comfortable ang mukha ni Bing Zunzi matapos makalanghap ng malalim na hangin. Kaagad, nakaramdam siya ng kalungkutan habang bumuntong hininga. Kung mas dalisay ito, mas malaki ang pagnanais kong makuha ka. Kapag nakuha na kita, ang aking Woeful Poison Body ay maaaring maging pinaka-perpektong konstitusyon. Nagbago ang ekspresyon ng grupo ni Xiaoyan nang marinig nila ang mga salitang ito. Napatingin sila kay Bing Zunzi na may gulat na mukha. Siya rin ay nagtataglay ng Woeful Poison Body. Ang Woeful Poison Body ay nahahati sa mga natural at artificial na iyon. Ang aking Woeful Poison Body ay isang artificial. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Hanggat maaari kong makuha ang kanyang Woeful Poison Body, magagawa kong mabawi ang depektong ito. Dahan-daang dinilaan ni Bing Zunzi ang kanyang mga labi. Umalangaw-ngaw ang masasamang boses niya sa grupo ni Xiaoyan habang ginagawa niya iyon. Kaya ito ay isang artificial na Woeful Poison Body. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan. Nabalitaan niya na posibleng gumawa ng isang Woeful Poison Body. Gayunpaman, ito ay lubhang mahirap. Bukod dito, ang isa ay kailangang pasanin ang malaking panganib na mamatay. Kahit na ang isa ay magtagumpay, ang isa ay maaaring magkaroon lamang ng walang kwentang konstitusyon sa huli. Ito ay maraming beses na mas malupit kung ihahambing sa natural na Woeful Poison Body ng Little Fairy Doctor. Hindi katakataka na ang Ice River Valley ay naghahanap ng isang Woeful Poison Body. Ito ay dahil sa kadahilanang ito. Pinunasan ni Bing Zunzi ang kulay itim na bulaklak ng nyebe sa pagitan ng kanyang mga kilay pagkatapos magsalita. Pagkatapos nito, malumanay siyang tumawa. Nasasabik talaga ako. Nasabi ko na sa inyong lahat ito. Kumikislap ang kulay itim na bulaklak ng nyebe habang tumutunog ang tawa. Ang mga snowflake na umiikot sa paligid niya ay agad na naging kakaibang itim sa sandaling ito. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang kamay at marahang itinuro ang grupo ni Xiaoyan. Shi. Ang naghuhumindig at itim na mga snowflake na iyon ay agad na nagwalas pagkatapos ng pagdiin ng kanyang daliri. Pagkatapos nito, bumaril sila patungo sa grupo ni Xiaoyan mula sa lahat ng direksyon.
Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Little Fairy Doctor at Tian Wu Zunzi nang makita nilang nagpakawala ng pag-atake si Bing Zunzi. Hinaranggan nilang dalawa si Xiaoyan. Si Mighty Daochi ay lumabas sa kanilang mga katawan at bumuo ng isang napakapangit na pader ng Daochi sa harap nila. Chi chi chi. Hindi mabilang na itim na kulay na mga snowflake ang bumaril sa malaking pader ng Daochi na parang mga nakatagong sandata, na malalim na nakaimbed dito. Pagkatapos nito, mabilis na kumalat ang mga alon ng kakaibang itim na kulay. Sa isang kisap mata, ito ay puspos sa dingding ng Daochi. Bang! Ang pader ng Daochi ay gumuho kasunod ng pagkalat ng itim na kulay. Dalawang kakaibang itim na kulay ang napalitan ng dalawang mabangis na itim na dragon. Nagdala sila ng mga dagandong habang papunta sila sa Little Fairy Doctor at Tian Wu Zunzi. Ang Little Fairy Doctor at Tian Wu Zunzi ay mabilis na umatras nang makita nila ito. Dalawang makapangyarihang Daochi pillars ang lumabas sa kanilang mga palad at marahas na bumangga sa dalawang itim na dragon. Bang! Nagbanggaan ang dalawa at nagkahiwa-hiwalay ang isang spatial crack na parang sapot ng gagamba. Ang matinding palitan na ito ay naging sanhi ng panginginig ng katawan ng Little Fairy Doctor at Tian Wu Zunzi. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanilang lalamunan. Kaagad, ang kanilang mga paa ay tumulak laban sa walang laman na hangin, at sila ay mabilis na umatras ng 100 metro. Nilabanan nila ang dalawa laban sa isa, ngunit ang nakakuha ng mataas na kamay ay si Bing Zunzi. Ang kanyang lakas ay talagang nakakatakot. Bahagyang ngumiti si Bing Zunzi matapos talunin ang Little Fairy Doctor at Tian Wu Zunzi sa isang atake. Napatingin siya kay Xiaoyan. Pagkatapos nito, bigla niyang iwinagayway ang kanyang kamay at isa sa mga itim na dragon, na nawala, ay muling nabuo. Umuungol ito habang sumusugod kay Xiaoyan. Ang mga mata ni Xiaoyan ay unti-unting naging pula ng dugo nang makita niya ang itim na dragon na umaakyat. Ang heavenly flame sa loob ng kanyang katawan ay pinagsanib na noon pa man. Isang medyo ilusyonaryong lotus ng apoy ang dahan-daang lumilitaw sa kanyang palad. Ang itim na dragon ay umungal at sumugod. Sinamahan ito ng madugong hangin habang mabilis itong pinalaki sa mga mata ni Xiaoyan. Sa paglapit ng itim na dragon, ang apoy na lotus sa kamay ni Xiaoyan ay unti-unting naging hindi na aninag. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay lalong namutla. Ang itim na dragon ay mabangis na sumugod sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga mata. Gayunpaman, nang ang apoy na lotus sa kamay ni Xiaoyan ay malapit ng ganap na lumitaw, ang espasyo sa kanyang harapan ay biglang nagdistort. Dalawang matanda na figure ang lumitaw sa kakaibang paraan. Ikinaway nila ang kanilang manggas at ikinalat ang itim na dragon. Matapos gumuho ang itim na dragon, nagsimulang dahan-daang lumitaw ang isang kulay berdeng figure sa baluktot na espasyo sa likod ng dalawang matatandang figurang iyon. Isang banayad na boses na naglalaman ng ethereal aura ang umalangaw-ngaw sa lupa. Kung siya ay nasugatan, ang Ice River Valley ay mawawala. Battle Through the Heavens. Kabanata 1104. Muling pagsasama kay Zun-Er. Isang malambot at banayad na tinig ang nagtagal sa kalangitan. Biglang huminto ang mga snowflake sa kalangitan nang kumalat ang boses. Pagkatapos nito, natunaw ang mga ito, na bumubuo ng mga nakikitang ripples na kumakalat sa lahat ng direksyon sa isang pabilog na paraan. Si Xiaoyan, na ang mga mata ay namumula sa dugo, ay biglang nanginig ng ang malumanay na boses na ito, na naglalaman ng ethereal na pakiramdam, ay umabot sa kanyang mga tainga. Ang kulay ng dugo sa kanyang mga mata ay mabilis na nagkalat at ang Annihilation Fire Lotus sa kanyang kamay ay tahimik na nawala. Ang lalamunan ni Xiaoyan ay malabo na gamulong habang ang kanyang mga mata ay dumausdad sa baluktot na espasyo na may ekspresyon ng hindi makapaniwala. Ang boses na ito. Halos isang malalim na pagkakakilala. Kahit na nakalimutan ni Xiaoyan ang kanyang sariling boses, ang boses na ito, na malalim na nakatatak sa kanyang puso, ay hinding-hindi niya malilimutan. Zun-Er. Gumalaw ang lalamunan ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, dahan-daang lumabas sa bibig niya ang mahinang pagungol. Ang boses ay naglalaman ng isang maling pakiramdam na parang panaginip sa loob nito. Ang ekspresyon ni Bing He, na sa una ay walang malasakit, ay nagbago dahil sa biglaang hindi inaasahang pagbabagong ito.
Napatitig ang kanyang mga mata sa dalawang may edad na figure sa harap ng baluktot na espasyo, at agad silang pumikit. Habang nagbago ang ekspresyon ni Binghee, dama po ang kanyang tingin sa distorted space. Isang mazeland, kulay berdeng figure ang dahan-dahang lumayo sa lugar na iyon. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang lumabas sa magulong espasyo sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga mata, na lumilitaw sa lupaing ito ng snowflake. Hindi maluho ang berdeng damit sa katawan ng ginang. Gayunpaman, ang mga ito ay bahagyang naglalaman ng isang natatanging aura na tila nagmula sa kalikasan. Ang ganitong uri ng pagkakaiba ay hindi sa isang makalupang aura. Sa halip, ito ay isang marangal na aura na pag-aari ng Panginoon ng mundong ito. Ito ay tulad lamang ng bloodline ng isang hari na may mahabang kasaysayan, at hindi ito naglaho sa kabila ng panahon. Ang mahaba itim na buhok ng figure ay sapalarang pinigilan ng isang maputlang lilang laso, na sumusunod na nakasabit sa katawan ng gumagalaw na figure. Paminsan-minsan, ang isang banayad na simoy ng hangin ay bubuo at ang itim na buhok ay lumilipad, na naglalabas ng isang pakiramdam mula sa mundong ito. Lumitaw ang figure na parang siya ay isang diwata na hindi sinasadyang nakapasok sa mortal na kaharian, na nagtataglay ng ethereal aura na hindi nagpapahintulot sa iba na magtago. Maraming mata ang napaangat at napahinto sa walang kamali-mali na mukha ng babaeng nakaberdeng damit. Ang kanyang mapuputing balat ay tila masisira sa pamamagitan lamang ng pag-ihip nito kahit na naglalaman ito ng nakakaakit at malarosas na pamumula. May banayad na ngiti sa kanyang mukha na nagtataglay ng kahinahunan ng simoy ng tagsibol. Ang ngiti na ito ay napuno ng kakaibang mahiwagang aura. Parang lahat ng pag-aalala sa puso ng isang tao ay agad na mawawala kapag nakikita ang kanyang ngiti. Ang ganitong uri ng babae ay lumitaw na para bang siya ay isang diwata na may espiritual na aura ng mundo na tumatakip sa kanya, na naging dahilan upang siya ay magmukhang perpekto. Dahan-dahang naglakad palabas ng magulong espasyo ang babaeng nakaberdeng damit. Hindi siya tumingin kay Binghee. Sa halip, dahan-dahan siyang lumingon sa harap ng hindi mabilang na mga mata. Dahan-dahang sinulyapan ng kanyang maliliwanag na pupils ang binata sa kanyang likuran. Isang hindi sinasadyang matamis na tawa ang pinakawalan nang makita niya ang hindi makapaniwalang mukha sa kanyang likuran. Ang ngiti na biglang namulaklak ay parang isang epiphyllum, na naglalabas ng nakakagulat na pang-akit. Naging sanhi ito ng hindi mabilang na bilang ng mga tao sa ibaba ang nawalan ng pag-iisip sa ilalim ng kanyang magandang ngiti. Isang ngiti na maaaring sirain ang isang lungsod. Ang malalarawang babae ay inilipat ang kanyang mga paa at dumating sa harap ni Xiaoyan. Iniabot niya ang kanyang malinis, puti, malajade na kamay at marahang idiniin ito sa ulo ni Xiaoyan. Para bang tinatansya niya ang kanyang taas. Isang kaakit-akit na ripple sa wakas ay bumangon sa loob ng kanyang matingkad na mga mag-aaral, na kadalasan ay walang ripple gaya ng isang lumang balon. Senior Brother Xiaoyan. Nakatayo ng maganda ang babae sa harap ni Xiaoyan habang nakatingin ang lahat sa paligid. Bamuka ang kanyang matingkad na labi at banayad na tinig na kasingkinis ng seda. Napalaki ang bibig ni Xiaoyan. Nanginginig ang puso niya dahil sa excitement. Gayunpaman, hindi ipinakita sa kanyang mukha na nawala siya sa kanyang sarili. Pinagmamasdan niya ang babaeng iyon na madalas niyang iniisip. Sa loob ng ilang taon na ito, napakaganda ng dalaga noon. Higit pa rito, natuwa si Xiaoyan nang malaman na mayroon pa ring pamilyar na pakiramdam sa kanyang malataglagas na mga mata na nagpainit sa kanyang puso. Nagbago na talaga ang itsura ng babaeng nasa harapan niya. Ang kanyang kilos, lakas, at mukha ay sapat na para sa kanya upang maging diyosa sa puso ng maraming tao. Gayunpaman, sa sandaling pinagmasdan siya ni Xiaoyan, naunawaan niya na hindi alintana kung paano siya nagbago, siya pa rin ang maliit na batang babae na gustong sumunod sa kanya at paulit-ulit na tumawag ng Senior Brother Xiaoyan. Marahang nanginig ang katawan ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, sa wakas ay hindi na niya nakayanan ang emosyong pinipigilan sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Siya ay humakbang pasulong, iniunat ang kanyang mga braso, at niyakap ang napakagandang ginang sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga tandang. Ang biglaang pagkilos na ito ni Xiaoyan ay bahagyang nagulat kay Zon-er. Ang kanyang maliit na bibig ay nagbuga ng mahinang paghinga bago lumipad ang isang maliwanag na pamumula sa kanyang mukha.
Marahan siyang nagpumiglas saglit bago sumuko. Parehong hindi na sila ni Xiaoyan ang mga kabataan noon. Nararamdaman niya ang mga emosyon na pinigilan sa puso ni Xiaoyan. Ang pakiramdam na ito ay nagdulot ng init sa kanyang mga mata. Ang mga mata ng dalawang matanda na nakaitim na nakadamit, na lumitaw kanina, ay biglang nagpakita ng talas sa sandaling niyakap ni Xiaoyan si Zon-er. Gayunpaman, matapos makita na si Zon-er ay hindi man lang lumaban, sila ay nagharap sa isa't isa. Kaagad, walang magawa silang umiling. Medyo alam na nila kung bakit sila dinala ni Zon-er sa paglalakbay niyang ito palabas ng Gu-realm. Gayunpaman, nakaramdam pa rin sila ng kawalang paniwala ngayong nasaksihan nila ito ng sarili nilang mga mata. Mayroong hindi kilalang bilang ng mga kabataan, gwapong lalaki na may napakapangit na talento sa loob ng angkan ng Gu na nahuhumaling at naaakit sa kanya. Gayunpaman, lahat sila ay nakatanggap lamang ng walang malasakit na pagtrato. Kahit na paminsan-minsan ay nakikipag-chat siya na may ngiti, magkakaroon ng malamig na pagwawalang bahala, na naglalayo sa isa, na ibinubuga mula sa kanya. Ang dalawang matandang ito ay hindi pa nakilala ang sinumang lalaki na nang-ahas na hilahin si Zon-er sa isang yakap sa lahat ng mga taon na ito. Kung ang bagay na ito ay kumalat sa Gu-realm, malamang na ang mga brats na iyon ay mababaliw. Isang maputi ang buhok, itim na damit na lalaki ang nagmulat ng kanyang mga mata at hindi sinasadyang mamulong. Dapat napakaganda ng paningin ni Miss Zon-er. Sa pagkakaalam ko, ang taong ito ay isang tao mula sa angkan ng Xiao. Ang isa pang nakaitim na matanda, mahinang idinagdag. Xiao Clan. Ang ina po ng taong iyon. Nagulat ang maputing buhok at matanda nang marinig ito. Kaagad, ang kanyang mga mata ay medyo kakaiba habang sinulyapan niya si Xiaoyan. Pagkatapos nito, ngumiti siya at sinabing, "Hindi nakakapagtaka. Gayunpaman, kahit na ganito ang kaso, hindi madaling makuha ang pagtanggap ng angkan ng Gu. Kung tutuusin, inapo lamang siya ng taong iyon at hindi ang taong iyon mismo." Bukod dito, ang batang si Miss ay isang taong mula sa angkan ng Gu, na ang bloodline ay pinangangalagaan ng husto sa halos 1,000 taon. Alam na alam ni Yang Miss ang kanyang limitasyon tungkol dito. Walang silbi para sa atin, mga matatanda, ang magsabi ng kahit ano. Hihihi. Sana. Habang ang dalawang ito ay mahinang nag-uusap, si Tian Wu Zunzi at ang Little Fairy Doctor sa likod ni Xiaoyan ay nagulat sa eksenang ito. Maayos pa rin si Tian Wu Zunzi. Nagulat na lang siya na kilala ni Xiaoyan ang isang makapangyarihang tao. Ang lakas ng dalawang matanda na nakasuot ng itim na bagay na kahit siya ay hindi makita. Sila ay hindi bababa sa 2-star mas mataas kaysa sa kanya. Ang mga mata ng Little Fairy Doctor ay natigilan habang pinag-aaralan niya ang likod ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, sinulyapan niya ang taong nasa yakap ni Xiaoyan. Isang bahagyang pagdidilim ang bumungad sa kanyang magagandang mata nang hindi napansin. Paminsan-minsan ay naririnig niya si Xiaoyan na binanggit ang babaeng ito na nagngangalang Zon-er. Mula sa tono na ginamit niya kapag nagsasalita tungkol sa kanya, nakilala niya ang isang pahiwatig ng pag-ibig. Dahil dito ay medyo nagulat siya. Malinaw niyang naiintindihan ang karakter ni Xiaoyan. Maaaring mukhang mainit ang taong ito, ngunit bihira niyang ipahayag ang ganoong emosyon sa sinuman, lalo na sa isang babae. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay naging sanhi ng kahit na ang munting diwata na doktor ay hindi sinasadyang makaramdam ng inggit sa kanyang puso. Mula nang makilala niya si Xiaoyan, minsan lang niya nakita si Xiaoyan na nagpahayag ng ganoong emosyon. Ang pinagmulan ng damdaming ito ay ang babaeng nakaberdeng damit sa kanyang yakap. Walang awa na niyakap ni Xiaoyan ang taong nasa kanyang bisig. Ang maamong katawan ng ginang ay nagbuhos ng isang uri ng enerhiya sa kanyang puso, na medyo napagod pagkatapos ng labanang ito. Pinahintulutan ni Zon-er si Xiaoyan na hawakan siya. May ilang awa ang bumungad sa kanyang maningning na mga mata. Malinaw na alam niya kung gaano kahirap para kay Xiaoyan pagkatapos niyang umalis. Ang kanyang angkan ay halos nawasak, at ang kanyang guro ay nahuli. Ang maraming suntok na ito ay walang awang idiniin sa kanyang malambot na mga balikat, na naging dahilan upang makaramdam ng kirot si Zon-er sa kanyang puso para sa kanya. Gayunpaman,
Ang bagay na naging sanhi ng kanyang kasiyahan ay ang Xiaoyan ay hindi bumagsak sa harap ng mga paghihirap na ito. Matigas ang ulo niyang tiniis ang mga ito at dahan-daang naglakad mula sa Jiama Empire patungo sa Black Corner Region at mula sa Black Corner Region hanggang sa Central Plains. Bukod dito, nagliwanag siya ng maliwanag sa proseso. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay hindi na ganoon kalambot, binata, na umaasa lamang sa kanyang mainit na dugo para gumawa ng mga bagay. Sa halip, siya ay isang tunay na dalubhasa. Senior Brother Xiaoyan, huwag mong sisihin si Zon-er na wala ka sa tabi nitong mga taon. Ang malumanay na boses ni Zon-er ay tila nagtataglay ng lakas ng demonyo, na naging sanhi ng pagod sa puso ni Xiaoyan na tahimik na mawala. Biglang bumawi ang pasyon at kasiglahan niya dahil sa kanya. Sa tingin mo ba ako ay isang hindi makatwirang tao? Napangiti si Xiaoyan. Unti-unti niyang ibinalik ang emosyon sa kanyang puso. Pagkatapos nito, hinaplos niya ang ulo ni Zon-er at niluwagan ang kanyang braso. Matapos makita muli ang taong ito, naramdaman niyang parang napuno ng walang katapusang lakas ang kanyang buong katawan. Nasugatan ka ba? Biglang huminto ang maningning na mga mata ni Zon-er sa ilang bakas ng dugo sa katawan ni Xiaoyan. Nanlamig ang maganda niyang mga mata habang mahinang nagtanong. Maaaring malumanay ang kanyang boses, ngunit naramdaman ni Xiaoyan na ang natural na enerhiya sa paligid ay nagsimulang tahimik na umahan. Ang nagpadugo sa akin ay kasalukuyang may pinsala na 100 beses na mas masahol kaysa sa akin. Ngumiti si Xiaoyan. Itinuro ng kanyang daliri ang ilang malalim na hukay at ilang mga durog na bato sa loob ng Ye City. Napangiti si Zon-er. Pinagmasdan ng kanyang magagandang pupils ang malamig na hangin na tumatagos sa kanyang paligid. Pagkatapos noon, marahan siyang tumalikod. Ang kanyang magagandang mata ay nakatitig kay Binghi sa di kalayuan. Isang kulay gintong apoy ang dahan-daang lumitaw sa kanyang maningning na mga mata habang ang kanyang banayad na boses ay dahan-daang tumunog. Ipapaubaya mo ba kay Zon-er ang mga susunod na usapin? Battle Through the Heavens. Kabanata 1105. Golden-colored flames. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang mga salita ni Zon-er. Gayunpaman, hindi niya tinangka na matigas ang ulo na panatilihin ang tinatawag na pagmamataas ng isang tao. Marahan siyang tumango. Ang paglalagay ng isang matapang na harapan ay maituturing na mainitan ang dugo, o maaari rin itong ilarawan bilang walang ingat. Sa karanasan ni Xiaoyan, natural na hindi siya kikilos tulad ng isang ordinaryong kabataan ngayon, pinipilit ang kanyang leeg at labis na nagsusumikap para magtiis. Kung gagawin niya iyon, pagtatawanan siya ng iba. Mag-ingat ka. Lalong yumaman ang ngiti sa mukha ni Zon-er nang makita niyang hindi siya tinanggihan ni Xiaoyan. Ayaw niyang magkaroon si Xiaoyan ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan nila. Si Binghi, na nakita ang kanilang mga mata na unti-unting lumingon sa kanya, ay tumingin kay Zon-er at kumunot ang noo. Dahan-dahan niyang itinanong. Sino ka? Ito ay isang bagay ng aking Ice River Valley. Natural na hindi tanga si Binghi dahil nagawa niyang maging Valley Chief ng Ice River Valley at maabot ang kanyang kasalukuyang antas. Mula nang lumitaw si Zon-er, masasabi niya na ang babaeng ito ay isang malakas na background. Gayunpaman, ang mga miyembro ng angkan ng Gu ay karaniwang pinananatiling mababa ang profile. Ang ilang mga ordinaryong tao ay hindi pa nakarinig ng tungkol sa angkan na ito, na nagmula sa sinaunang panahon. Mula dito, masasabi kung gaano kababa ang profile ng Gu clan. Dahil din dito nahirapan si Binghi na tukuyin ang grupo ni Zon-er nang makita niya sila sa unang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, ang kontinente ng Daochi ay napakalaki. Mayroong maraming mga eksperto bilang mayroong mga ulap. Kahit si Binghi ay hindi nang ahas na sabihin na kilala niya ang lahat ng mga eksperto sa mundo. Napaka nangingibabaw ng Ice River Valley. Tinitigan ni Zon-er si Bing-er upang bahagyang ngumiti. Bahagyang umasim ang ekspresyon ni Binghi sa pagtawa ni Zon-er. Alam niyang hindi siya pinupuri ng kabilang partido. Ang kanyang tingin ay malabo na damapo sa katawan ng dalawang nakaitim na matanda, at agad niyang natuklasan na ang kanilang mga lakas ay katumbas ng kanya. Ang kagalang-galang na ito ay nais lamang ang Waffle Poison Lady. Kung siya ay iyong kaibigan, ang kagalang-galang na ito ay maaaring pabayaan ang mga nakaraan na lumipas. Gayunpaman,
Tiyak na hindi ko pakakawalan ang Wolfel Poison Lady na iyon. Lumipad ang tingin ni Binghi sa dalawang matanda na nakaitim na damit bago huminto sa Little Fairy Doctor. Sa wakas, nagsalita siya sa mataimtim na paraan. Natural na masasabi niya na ang misteryosong babaeng ito at ang brat na tinatawag na Xiaoyan ay may malalim na relasyon. Ang maningning na mga mata ni Zun-Er ay dumaan sa Little Fairy Doctor nang marinig niya ito. Nagkataon, ang mga mata ng Little Fairy Doctor ay nataman din. Nag-interact sa hangin ang mga tingin ng magkabilang ginang. May kakaibang nararamdaman sa kanilang dalawa. Ilang sandali pa, tumalikod na sila nang hindi nag-iiwan ng bakas. Valley Chief Bing, hindi mo maaaring pabayaan ang Xiaoyan na iyon. Si Qinghai sa gilid ay nagmamadaling sumigaw nang makita niya ang sitwasyon. Si Xiaoyan ay isang tao na personal na inutusan ng pinuno ng Hall of Souls na hulihin. Paano siya babalik at sasagutin ang kanyang mga nakatataas kung papayag ang umalis si Xiaoyan? Dapat kang kumilos ng mag-isa kung gusto mong hulihin siya. Bumaba ang ekspresyon ni Binghi habang tahimik niyang pinagalitan ang matandang ito dahil sa hindi pagkakaunawaan ng sitwasyon. Naglakas loob siyang umiyak ng malakas ngayon. Bahagyang nagbago din ang ekspresyon ni Qinghao nang marinig ang pagsaway ni Binghi. Isang lamig ang bumungad sa kanyang mga mata. Agad naman siyang nagpakawala ng malamig na ungol. Siya ay isang marangal na elder mula sa Hall of Souls. Bagamat magalang siya kay Binghi, hindi ito nangangahulugan na kailangan niyang mag-grove sa kanya. Kayong dalawa ay hindi na kailangang magtalo. Hindi mo maaalis ang sino man dito. Kunin ang iyong mga tao at umalis sa lungsod na ito sa loob ng 1 minuto at papayagan kitang umalis. Itinaas ni Zun-Er ang kanyang magandang mga mata at mahinang itinuro sa dalawang ito, na nagsimula ng mag-away sa kanilang sarili bago magsimula ang labanan. Medyo naging pangit ang mga ekspresyon ni Binghi at Qinghai nang marinig nila ang mga salita ni Zun-Er. Ang mga paksayon na kanilang kinakatawan ay hindi ordinaryong paksayon, lalo na ang Hall of Souls sa likod ng Qinghai. Ito ay isang mahusay na suporta na nagpapahintulot sa kanya na gawin ang anumang bagay ng walang takot. Ang mga paksayon sa Central Plains na maaaring maging sanhi ng pagkatakot sa Hall of Souls ay mga pag-iral na mabibilang sa mga daliri ng isang tao. Bagamat ang dalawang itim na elder na iyon ay may malaking epekto sa pagpigil, hindi pa rin ito sapat para mawala ang Binghi at Qinghai dahil lang sa sinabihan sila. Hihihi. Mayabang na tono. Talagang bihirang makakita ng sino man sa Central Plains na maglakas loob na magsabi ng ganoong mga salita sa aking Hall of Souls. Ang matanda na mukha ni Qinghai ay nagpakita ng pagkakasala. Natawa siya sa kakaibang paraan. Munting babae, ipapayo ko sa iyo na huwag hayaan ang pangkat sa likod mo na masaktan ang isang buhay na hindi nila masasaktan para sa isang maliit na tao. Ang mga salitang ito ay maaaring mukhang medyo kahanga-hanga kung ang Hall Chief ng Hall of Souls ang magsasabi nito. Gayunpaman, hindi mo taglay ang kwalifikasyon. Napaangat ang maliit na bibig ni Zun-Er sa isang bahagyang arko. Umiling siya at nagsalita na may kalahating ngiti. Tila napakakaunting mga buhay na hindi kayang saktan ng angkan ng Gu sa kontinenteng ito. May natitira pang 30 segundo. Isang bahagyang gintong apoy ang biglang gumalaw sa loob ng matingkad na mga mata ni Zun-Er. Ang mga ekspresyon ni Binghi at Qinghai ay lumubog. Ilang sandali pa, sa wakas ay hindi na napigilan ni Binghi ang sarili habang malamig siyang tumawa. Kung siya ay tatalikod at umalis sa ganoong kalungkutan, ang Ice River Valley ay talagang mawawalan ng malaking halaga ng mukha. Ito ang unang pagkakataon na ako, si Binghi, ay nakatagpo ng isang napakayabang na miyembro ng nakababatang henerasyon pagkatapos manirahan sa Central Plains na ito sa loob ng maraming taon. Kumaluskaw si Binghi sa isang madilim at malamig na paraan. Ang kulay itim na snowflake sa pagitan ng kanyang mga kilay ay kumikislap na may kakaibang kinang. Isang kulay itim na malamig na hangin ang dahan-daang lumabas sa kanyang katawan. Sa isang pagkayam ng kanyang kamay, nabasag ang isang piraso ng itim na yelo habang lumalabas ito sa kanyang kamay, na naging kakaibang black ice prick. Ang harap ng ice prick ay hindi pangkaraniwang matalim. Ang buong katawan nito ay natatakpan pa ng spiral pattern. Sa isang sulyap, naglalaman ito ng pakiramdam na naging sanhi ng panlalamig ng buong katawan. Kung ang isa ay tamaan ng bagay na ito,
malamang na isang butas ng dugo na kasing laki ng ulo ang lalabas sa kanilang katawan. Mga matatanda. Ang mukha ni Zun-Er ay hindi nagpakita ng kaunting ripple sa mukha ng paggalaw ni Bing-Hee. Ang kanyang mga mata ay nabaling lamang sa dalawang nakaitim na matanda na hindi kalayuan. Ang dalawang nakaitim na matanda ay nagmamadaling yumuko at pinagsalikop ang kanilang mga kamay nang marinig na ibinuka ni Zun-Er ang kanyang bibig. Ngumiti sila at sinabing, "Young Miss, mangyaring makatitiyak, ipaubaya sa aming dalawa." Ang maputing buhok, nakasuot ng itim at matandang lalaki ay napalingon pagkatapos magsalita. Dama po ang kanyang mga mata kay Bing-Hee habang tumatawa. Hihihi. Matagal ko nang narinig na si Valley Chief Bing ay nag-ensayo siya ng Ice Zone Force hanggang sa tugatog nito. Gustong-gusto ng matandang ito na maranasan ito. Matapos tumunog ang huling salita, ang maputing buhok at matandang lalaki ay humakbang sa kalawakan at lumitaw sa isang maikling distansya sa harap ni Bing-Hee. Napuno ng matamis ng ngiti ang mukha niya. "Matanda, dahil nakapili ka na, ipaubaya mo na lang sa akin ang dalawang ito." Ang isa pang nakaitim na matanda at walang magawang umiling ay umiling bago ibinaling ang kanyang mga mata kay Qinghai at Tian Shuangzi. Malungkot ang mga mata ni Bing-Hee habang nakatingin sa nakangiting maputing buhok at matandang nasa harapan niya. Isang kakapalan ang bumungad sa kanyang mga mata. Natapakan ng kanyang paa ang walang laman na hangin nang biglang lumitaw ang kakaibang kulay itim na ice cube. Pagkatapos nito, nag-transform ito sa isang dosenang mahahabang sibat na gawa sa itim na yelo na pumutol sa hangin at sumugod patungo sa matanda na tila bilis ng kidlat. Napangiti ang maputing buhok at matandang lalaki nang makita ito. Ikinuyom niya ang kanyang kamay at isang napakadilaw na Daochi ang sumabog na lumabas sa kanyang katawan. Bumuo ito ng makapal na putik na pader sa kanyang harapan, tinatanggap ang mga mahahabang sibat na gawa sa itim na yelo sa gitna ng alon ng mga puffing sounds. Ang Young Miss ay hindi mahilig maghintay ng mga tao. Ang matandang ito ay magmadali at lalaban sa iyo. Ang maputing buhok, ang paa ng matandang lalaki ay humakbang sa walang laman na hangin. Tinakpan ng malalim na dilaw na Daochi ang kanyang katawan. Nag-transform ito sa isang mukhang mabangis na ground dragon, na naglalabas ng sunod-sunod na alon ng mga dagandong. Sa wakas, sinabayan pa ito ng isa pang mahinang dagandong habang mabilis itong yumanig sa hangin at sumugod patungo kay Bing-Hee. Kahit na may malaking lakas si Bing-Hee, wala siyang ibang pagpipilian kundi seryosohin ang ganoong kabanggas na pag-atake ng maputing buhok at matanda. Kaagad, ang kakaibang itim na tusok ng yelo ay biglang nagsimulang umikot sa napakabilis, at walang awa silang sumugod patungo sa maputing buhok, matanda. Ang isa pang nakaitim na matandang lalaki ay humakbang sa walang laman na hangin habang ang maputing buhok at matandang lalaki ay umaatake kay Bing-Hee. Hakbang-hakbang, naglakad siya patungo kina Qinghai at Tian Shuangzi. "Tian Shuangzi, tayong dalawa ay dapat magsanib at subukan ang taong ito. Ano ang masasabi mo?" Mas naging malungkot ang ekspresyon ni Qinghai habang pinagmamasdan ang nakaitim na elder na dahan-daang lumalapit sa bawat hakbang. Sa wakas, binigkas niya ang mga salitang ito kay Tian Shuangzi sa gilid ng may malalim na boses. Sinulyapan ni Tian Shuangzi ang matinding labanan sa pagitan ng maputing buhok, matandang lalaki at Bing-Hee, na nagkasagupaan. Pagkatapos nun, tumanggo siya. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi isang optimistiko. Bukod dito, may dalawa pang elite na Daozun, na hindi pa sumasali sa laban. Ang misteryosong babaeng kulay berdeng iyon ay hindi mukhang ordinaryo. Maaari ko lang ilabas lahat. Si Tian Shuangzi ay nakadikit ang kanyang mga ngipin. Bing-Hee had yet to give the order to retreat. Natural, hindi siya nang ahas na tumakas ng mag-isa. Kaya naman, ang tanging magagawa niya ay lumaban. Ganda, atakehin at patayin si Xiaoyan. Malamig ang ekspresyon ni Qinghai habang sumisigaw siya ng utos sa ilang eksperto mula sa Hall of Souls. Nagulat ang grupo ni Ganda na nanatili sa langit nang marinig ang kanyang utos. Kaagad, may mapait na ngiti sa kanilang mga mukha. Sa kasalukuyan, mayroong dalawang piling Daozun sa tabi ni Xiaoyan. Hindi ba nila ihahatid ang kanilang mga sarili sa kamatayan kung sila ay hahakbang pasulong? Bagamat ganito ang iniisip nila sa kanilang mga puso, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na suwayan ang mga utos ni Qinghai.
Mabilis lamang nilang mapatahimik ang kanilang isipan. Sa isang kaway ng kamay, lahat sila ay nagmamadaling pumunta sa lugar kung saan naroon sina Xiaoyan at Zon-Er. Lahat ng elder ng Ice River Valley, makinig. Tulungan ang Hall of Souls. Atake at hulihin si Xiaoyan. Tumunog ang malamig na sigaw ni Tian Shuangzi. Ang mga elder ng Ice River Valley sa langit ay nagharap sa isa't isa nang marinig nila ito. Ang tanging nagawa nila ay magpatigas ng kanilang mga ulo at magmadaling lumabas. Tumanggo lamang si Qinghai matapos makita silang gumalaw. Ang maitim at malamig niyang mga mata ay biglang bumaling sa nakaitim na matanda na nakarating na sa kanyang harapan. Ang kanyang tingin ay tumawid kay Tian Shuangzi, at malamig siyang tumawa. Si Mighty Dao Qi ay lumabas sa kanyang katawan. With a swoosh sound, nagkahiwa-hiwalay silang dalawa. Pagkatapos nito, ginalaw nila ang kanilang mga katawan at mabangis na inatake ang lalaking nakaitim mula sa harapan at likod. Habang sumiklab ang dalawang malalaking labanang ito, ang grupo ni Ganda ay unti-unting bumubuo ng hugis fan at nagkahiwa-hiwalay. Pinalibutan nila sina Xiaoyan at Zon-Er. Walang nang ahas na lumapit sa Little Fairy Doctor o Tian Wozunje sa likod ng pares na ito. Gayunpaman, wala ring nagawa ang dalawa. Malinaw nilang naunawaan na ang misteryosong babaeng ito na nakasuot ng berde ay hindi karaniwan. Lumipat ang mga mata ni Xiaoyan sa paligid niya. Bahagya niyang pinagsalubong ang kanyang mga kilay. Ang ekspertong iyon mula sa Hall of Souls na tinatawag na Ganda ay hindi mas mahina kaysa kay Protector Wu. May natural na kaunting pangangailangan na makaramdam ng anumang pag-aalala kung ang taong ito ay nag-iisa. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay maraming mga eksperto. Kahit na ang isang ordinaryong eksperto sa tuktok ng klase ng Daozang ay hindi makatiis. Habang nag-aalinlangan si Xiaoyan kung dapat ba siyang makialam o hindi, matikas na inilipat ni Zon-Er ang kanyang mga paa. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong at bahagyang kinukat ang kanyang kamay. Isang kulay gintong apoy na parang likido ang biglang kumulat at bumangon. Nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang lumitaw ang gininto ang apoy na ito dahil mayroong pag-aalsa ng heavenly flame sa kanyang katawan sa sandaling ito. Isa rin itong heavenly flame. Ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang nakatitig sa misteryosong kulay gintong apoy sa kamay ni Zon-Er. Unti-unting bumungad sa kanyang mga mata ang isang nabigla na ekspresyon.